So day 7 na nga pala to ng ating Project TMX Restoration. Nakapagbuo na nga pala tayo nung day 6, kaya naman ngayon day 7 ay isasampa na natin ang makina. At isasalpak na nga din pala natin yung mga bago nating pyesa. Tulad nitong mga shock cover, fender at iba pa. Dahil kung mapapansin nyo nga ito lumang shock cover ay marami ng yupe. Kaya naman nag-decide na tayo na palitan na din ito ng bago. Hindi na nga din natin pinatagal ay binaklas na natin yung mga lumang shock cover. Sa pagtatanggal nga nito ay kailangan muna mauna ang front shock para tuluyan nyo na matanggal ang shock cover. Binuksan na nga din pala natin dito isa-isa ang mga pyesa para nga tuloy-tuloy na tayo sa paglalagay. Binerify pa nga pala ito ng mga George kung legit nga ba na original. At ang sabi ko nga sa kanila ay kayo na ang humusga kung legit nga ba talaga o hindi. Dahil nga yung mga iba nating pyesa ay hindi naman original. Pero okay lang yun. Ang importante ay makita natin magbalik kalindog itong ating Project TMX. Nailagay na nga pala natin dito yung mga bago nating shock cover. Kaya naman isinunod na natin ilagay itong mga front shock. At pagkatapos nga pala natin dito sa front shock ay front fender naman ang inilagay natin. Habang inilalagay nga pala natin ito, ay alam na natin ang kalalabasan. Dahil nga nagliit na tayo ng gulong kaya siguradong mataas na itong front fender. Itinuwid na nga muna pala natin itong mga front shock. Sa pagtuwid nga pala nito ay gagamitin mo lang ang front axle. Ganito nga pala ang tamang pagpantay ng front shock. Ipasok mo nga lang ang axle o rehe, makikita mo na kung pantay nga ba o hindi. Kaya naman nung napantay ko na, inilagay ko na kaagad itong front fender. Dapat nga lang pala ang tornilyo nito, dalawa kabilaan. Kinuha ko na nga din pala dito ang front trim set. Dahil nga papalitan na rin natin ng bago yung mga bearing nito. Pagkatapos nga pala natin mailagay yung mga bagong bearing ay sinalpak na kagad natin ang front trim set. At ito na nga pala yung naging resulta. Dahil nga nagliit tayo ng gulong kaya mataas ng tingnan ng tapalodo. Kaya naman ang gagawin natin dito ay bubutas tayo ng panibago para bumaba ito. At ito na nga pala yung sinasabi ko na bubutas ng bago para nga bumaba ang ating tapalodo at pumantay sa maliit nating gulong. Kailangan nga din pala dito ay pantay ang pagbubutas. Dahil nga kung hindi pantay ito ay hindi rin pantay magiging resulta ng ating tapalodo. At pagkatapos nga natin mabutasan ito ay sinampa na ng mga George ang makina. At habang sinasampa na nga pala nila itong makina, excited na ako kung ano nga ba ang kalalabasan ng pagre-restore natin ito. Dahil nga sa part na ito ay makikita na natin ang tindig talaga ng TMX 155. Inilagay na nga din pala nila dito ang engine guard para naman ito ay makumpleto na. Pinasampa ko na nga muna pala ang makina bago namin nilagay yung mga crankcase cover at top cover para nga hindi na kami mahirapan sa paglalagay at siguradong hindi magagasgasan. At napansin ko na nga din pala itong kanyang magneto ay puno na ng kalawang. Kaya naman nilinisan ko na ito kaagad para mapinturahan natin. Tulad nga nung sinabi ko nung una, hindi natin pababayaan na may mukhang luma. Ultimo maliit na piyesa nga ay gagawin natin bago. Ito na nga din pala yung resulta ng paglilinis natin ng magneto. Kung titignan nga natin ito ay all goods na. Pero pipinturahan pa nga natin yan para hindi nakalawangin ulit. Ito na nga din pala agad yung resulta ng ating pagpipintura. Papatuyin nga lang pala natin ito na maigi para maisalpak na natin. Nagki-cleaning at repaint nga din pala tayo ng magneto sa ating motor shop. For only 300 pesos lang ay ganyan na magiging resulta. Ito nga pala ang ating motor shop. Medyo busy nga pala tayo ngayong araw. Kaya nga pala tayo nalilate na upload ay dahil din dito. Located nga pala ang ating motor shop sa Lapas Magalang, Pampanga. Or search nyo lang sa Google Map, Paps Bry Motor Shop.